Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Luisito. Nangyari taong 1965 sa lugar ng Samar. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button. Mapapakinggan nyo rin kami sa kwentong kalakbay. Yun lang naman, maraming salamat sa inyo mga kabaryo. Sa mga panahong ito ay nasa edad 17 itong si Luisito. Isang bata, mag-aaral ngunit nasa hindi ordinaryong pamilya. Sila ay pawang mga mangkukulam. Subalit, sila ang tinatawag na mga puting mangkukulam. Itim man ang kanilang kapangyarihan, pero ginagamit nila ito sa kabutihan. Tulad ng panggagamot at pagbibigay proteksyon, ang mga mangkukulam na ito ay napakabihira dahil alam natin kung ano ang ginagawa ng karamihan sa mga nilalang na ito, ang mangwasak at manira ng buhay. Si Eddie ay isang trabahador sa koprahan. Ito ang trabahong bumubuhay sa kanilang tatlo. Ang pagiging mangkukulam nila ay nakatago lamang sa lahat, pero kilala silang isang manggagamot. Mas maiging ilihim ang katotohanan dahil hindi lahat ay nakakaintindi sa kanilang tunay na layunin sa mundong ibabaw. Itay, ang matanda po sa dulo ay isang albularyo. Sa tingin ko po ay nakaramdam na siya kung ano po ba talaga tayo. Kung gayon ay ikaw na muna dito anak, at ako ang harap sa albularyong iyan. Mag-iingat ka po itay. Hindi natin alam kung ano ang balak niya at baka bigla na lang po niya tayong atakihin. Huwag kang mag-alala, Eddie. Masyadong maingat ang mga albularyo. Hindi sila basta-bastang kumikilos ng hindi kalkulado. Ipinagpatuloy ni Eddie ang panggagamot sa mga pasyente sa loob ng isang silid habang si Tibong ay marahang lumapit sa albularyo. Lumihis ito ng daan at bahagyang tumingin sa bisita at pinasunod sa bakanting lote sa labas ng kanilang bahay. Kahit abala si Eddie ay panay sulyap siya sa nangyayari sa dalawa. Nag-usap lang naman ang mga ito, pero nangangamba pa rin itong si Eddie sa posibleng salpukan ng magkasalungat na aral. Makalipas ang ilang minuto ay lumakad na papalayo ang albularyo. Nakahinga na si Eddie ng maluwag. Kahit kabutihan ang layunin nila ay hawak pa rin nila ang kapangyarihang itim, bagay na hindi agad pinagkakatiwalaan ng mga may aral sa kanan. Tinapos muna nila ang araw na iyon sa pagtutok sa mga pasyente at nang makapagsarilinan ay dito na kinausap ni Eddie ang kanyang ama. Mabuti naman po itay at umalis na ang matandang iyon. Ano po ba ang nangyari at napag-usapan ninyo? Siya si Ernesto, taga-kabilang bayan pa. Matagal na pala niya tayong minamanmanan. Noong una ay nagulat siya at nagduda dahil ang kinikilalang manggagamot sa lugar na ito ay mga mangkukulam. Pero napatunayan niya na hindi masama ang ating hangarin at kaya naman siya naparito upang mas makalapit pa sa atin at mas makita ang ating ginagawa. Huwag mo nang alalahanin si Ernesto, anak. Bukas ang kanyang isip na may umiiral talaga na katulad natin. Pero itay, nag-aalala pa rin po ako para kay Luisito. Alam ko na ito ang iisipin niya, na tayo po ay masasama dahil sa kakayahan natin. Ramdam ko po ang pag-aalinlangan ni Luisito na maging katulad natin. Kaya nga po nais ko sanang sabihin sa iyo, itay, na paano kaya kung ilayo na lang natin si Luisito dito. Baka hindi na lang po siya makatanggi sa atin dahil sa respeto. Pero itay,
Gusto ko na magkaroon ng normal na buhay ang aking anak. May kinalaman ba ito sa nangyari sa asawa mo, Eddie? Alam kong natatakot ka para sa apo ko. Pero nananalaytay sa kanyang dugo ang lahi natin, anak. At ito ang normal na. Ang mangkukulam ay mananatiling mangkukulam. Ito na ang lahi natin, anak. Kahit na anong pigil pa natin, ay may uusbong gustuhin man natin o hindi. Kaya bakit natin iiwasan kung ano ang likas sa atin? Pero Itay, iniisip ko lang naman po na baka ayaw nga talaga ni Luisito sa ganitong buhay. Baka kasi masadlak pa siya sa kasamaan. Eddie, anak, ilan na sa ating henerasyon na naging kasangga ng mga nasa kanan? Kung nagawa natin noon, bakit hindi ngayon at sa hinaharap? At isa pa, si Luisito ang magdedesisyon niyan. Pagsapit ng gabi, nasa mesa si Luisito habang nag-aaral gamit ang nag-iisang lampara. Nakatingin lang si Eddie sa anak at nakaramdam ito ng awa. Hanggang sa biglang nag-iba ang amoy sa paligid. Mabilis na tumayo si Eddie at niyaya ng anak na pumasok na sa kanyang kwarto. Sa kilos ni Tibong at Eddie ay alam na agad ni Luisito ang mangyayari. Kumuha ng itak si Eddie habang si Tibong ay naglatag ng maliit na tela sa sahig ng kanilang sala. Doon ay may bungo ng kambing at itim na kandila sa tuktok ng bungo. Dumi pa ang matanda at dito nagsimulang mag-usala. Habang si Eddie ay sinimula ng pagtapik-tapik ng itak sa dingding ng bahay papalabas sa pinto. Nasa silid lang si Luisito pero naririnig niya ang nasa 3 o 5 baboy sa paligid hanggang sa sumigaw si Eddie ng mga awok. Ang mga awok ay mga uri ng aswang na nag-aanyong baboy ramo. Lumalakas pa ang mga usal ni Tibong hanggang sa umaatungal na ang mga aswang na tila tumatalsik. Habang sinusugod naman ni Eddie ang iba, dinig na dinig ni Luisito ang mga taga, saksak at hiwa. Tila isang ehersisyo lang ni Eddie ang naganap. Sa loob ng iilang minuto ay naging tahimik at bumalik na sa normal ang amoy ng paligid. Sa mga ganitong pagkakataon, matapos ang laban ay umiinom ng lambanog ang mag-amang Tibong at Eddie. Habang tumutungga ay lumapit si Luisito at dito nagtanong. Lolo Tibong, itim po laban sa itim. Pero bakit po tayo inaatake ng mga aswang kung pareho naman po ang kapangyarihan natin sa kanila? Dahil naiiba tayo sa kanila, Luisito, apo. Oo, at nagmula sa dilim ang tangan natin. Pero mga mabubuting nilalang tayo, apo. At mortal na kalaban ng kasamaan ang kabutihan. Pero Lolo Tibong, bakit nga po ba tayo naging puting mangkukulam? Henerasyon pa ng aking lolo nagsimula ito, apo ko. Napagtanto kasi ng aking lolo na walang magandang kahahantungan ang patuloy na kasamaan. Namumuhay sa dilim, umiiwas sa mga tao at pumapas lang ng mga inosente. Kaya naman naliwanagan ng kanyang puso't isipan noong nakatagpo siya ng isang puting mangkukulam. Nakita niya rito, apo, ang kapayapaan sa likod ng mahikang itim. Naisip niya ang mga susunod na henerasyon ng ating angkan kung mamumuhay ito sa kapayapaan. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Kaya naman imbes na kumalaban, nakipagsanib puwersa si lolo sa mga antingero at kasamang nakipaglaban kontra sa kasamaan. Napakabuti po pala ng lolo ninyo, Lolo Tibong. Sana naabutan ko po siya. Pero Lolo Tibong, bakit hindi na lang aral sa kanan po ang aralin ninyo at burahin ang aral ng kaliwa? Kung aral lang ang pag-uusapan ay walang problema. Kaso ay nasa dugo na natin, apo, ang dugo ng kadiliman. Kung ipipilit natin na ipasok sa sistema natin ang mga aral ng kanan, kung hindi mawawala sa katinuan, kamatayan ang kahahantungan natin. Pero naniniwala po ko, Itay,
na kapag may isang banal na magbabasbas sa atin, ang sumpang ito ay maglalaho. Di anak, kung mayroon man, sana ay dumating na siya noon pa. Isa ang angkan natin na nagtataglay ng sumpa ng kadiliman. Mabuti at may kakayahan tayo na piliin kung anong landas ang ating tatahakin. Mas maganda nga po, Lolo Tibon, na gumawa na lang po tayo ng mabuti kaysa masama po. Samantala, isang hapon, nasa paaralan si Luisito at nasa trabaho naman si Eddie. Naiwang mag-isa si Tibong sa bahay. Habang nasa bakuran at pinuputol sa maliliit na piraso, ang mga panggatong ay natanaw niya sa di kalayuan ang tatlong kalalakihan. At nang naging malinaw sa matanda ang presensya ng mga ito, ay dito napatakbo ito sa likod ng bahay. Sumandal siya sa dingding habang kumakabog ang dibdib. Sumilip siya ng maigi at nanlaki ang mga mata sa kanyang nasilayan. Ang tatlong nilalang ay mga aswang na kung tawagin ay gabunan. Isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Ilang dekada na rin nang huling makasilay ng gabunan itong si Tibong. Sa katunayan, may panlaban naman si Tibong, subalit ang takot niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak at lalong-lalo na para sa kanyang apo. Hindi basta napadaan lang ang mga gabunan sa kanilang lugar, bagkus may binabalak ito. Hindi mananatili ang gabunan sa iisang lugar upang manirahan lang, kundi ang magasik ito ng lagim. Sa kalagayan nila na mga mangkukulam, hindi imposibleng hindi sila matunton ng mga kapwa nilalang ng dilim. Nakikita na ni Tibong ang kinabukasan. Ang magkaparehong tangan ay magsasanib puwersa, pero iba ang kanilang layunin. Tiyak, hindi ito magugustuhan ng mga gabunan. Halos gumapang na ang matanda sa pagsilip kung nakalayo na ba ang mga aswang na normal lang na naglalakad sa daan. Kinagabihan ng makatulog na, si Luisito ay kinausap ni Tibong ang anak tungkol naman sa kanyang nakita. Nagulat si Eddie at bumakas agad ang pangamba sa mukha nito. Alam niya kung gaano kalakas ang mga lahing gabunan. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Itay? Imposibleng hindi nila tayo maamoy at tiyak ako na makikipagsanib puwersa sila sa atin. Pero hindi natin gawain ang masama, di ba, Itay? Naiintindihan kita, Eddie. Pero tiyakin muna natin kung napadaan lamang ba sila dito o may balak na magpugad sa baryo natin. Itay, hindi po magiging ligtas ang anak ko sa kanila. Dapat ko na po bang ilayo si Luisito? Hindi, anak. Siguro ay panahon na upang ipagkaloob natin sa bata ang bertud ng ating angkan. Ang bertud ng sinaunang mangkukulam. Iyon lamang ang tanging makapagbibigay ng proteksyon sa aking apo. Kinaumagahan, isang normal na takbo ng buhay para sa mag-anak. Pero nakakubli kina Tibong at Eddie ang pangamba at takot sa mga kalaban. Kailangan na ni Eddie na makausap ang anak, pero naghahanap pa ito ng tiyempo. May kaalaman naman si Luisito sa kulam, pero napakasimple lang nito at mababang uri ng aral pa lamang ang alam niya. Pagsapit ng hapon, umalis itong si Tibong upang magmanman sa paligid kung nasa baryo lang ba ang mga gabunan. Sa mga naunang oras ay tila banayad pa ang takbo ng pangyayari. Tila walang kakaiba sa paligid. Subalit, tila mas matalas ang pandama ng mga aswang kaysa sa mangkukulam. Habang naglalakad sa may kakawiyan si Tibong, ay may narinig siyang isang sipol. Napatigil agad siya at dito kumabog ang dibdib. Marahan siyang tumingin sa paligid. Lumamig ang ihip ng hangin at bahagyang lumakas hanggang sa narinig niya
ang mababang boses ng isang lalaki. At ano naman ang ginagawa ng isang mangkukulam sa gubat na ito? May hinahanap ka ba? Sino ka? Ano ang kailangan mo? Ako si Lakay. At alam mo na siguro kung ano ako, tanda. Kahapon mo pa ako nakita, di ba? Bakit namang ganyan ang itsura ng kauri ko? Huwag kang mag-alala. Tinuturing kong kakampi ang mga katulad mo. Basta sumunod ka sa mga gusto ko. Bakit? Ano ba ang gusto mong mangyari? Maghintay ka lang, tanda. Darating ako na tila isang anino sa gabi. Maghintay ka. Unti-unting naglaho itong si Lakay, pero naiwan bahagya ang boses nito na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Nangyari na nga ang kinatatakutan ni Tibong, ang maging alipin ng isang gabunan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Mabilis siyang naglakad papunta sa koprahan upang sabihan agad si Eddie. Nang nasa bahay na ang mag-ama, ay inilatag nila ang bertud sa gitna ng mesa. Alam nila na kapag inilabas nila ang bagay nito laban sa mga aswang, ay tiyak na ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Muling nanumbalik sa mga alaala ni Tibong ang digmaan noong bata pa siya, nang minsay naging sentro sa labanan ang bertud ng kanilang angkan. Nakakatakot, maraming nasawi at tila naging isang sumpa. Kung sarili lamang niya ay wala na siyang pakialam, pero nariyan ang anak at ang apo na dapat niyang protektahan. Itay, alam ko po ang mga usal para sa bertud na yan. Kaya ko po yung gamitin sa pakikipaglaban. Alam ko, anak. Pero paano si Luisito? Alam na nila ang pag-iral natin dito. Napakatalas ng pang-amoy nila. At marahil kahit mismo sa mga oras na ito, ay may nagmamasid sa atin sa labas. Kaya mas mainam na sunduin mo na ang aking apo. Hindi naman ako pumayag o tumanggi sa nais ng gabunan. Pero alam ko, darating sila upang ilatag ang mga balak gawing kasamaan dito sa baryo. Sumapit ang araw ng Sabado. Naghanda na si Luisito para sa pangangahoy upang gawing panggatong, ngunit nilapitan siya ng ama at kinausap ito. Sa katunayan, nakiusap si Eddie na aralin na ni Luisito ng tuluyan ang kabuuan ng pangkukulam. Hindi pa nga tapos sa pagsasalita si Eddie ay kumunot ang muka at umiwas na ang binatilyo. Habang lumalaki kasi itong si Luisito ay mas naiintindihan niya na ang pangkukulam ay isang masamang gawain, kaya nais niya na itong iwaksi sa kanyang sarili. Samantala, nagpupumilit na si Eddie hanggang sa umabot na siya sa puntong may mga gabunan na magiging banta sa kanilang buhay. Tila walang naririnig itong si Luisito. Para sa kanya, aswang na naman ang manggugulo at kampante si Luisito na kayang-kaya ito ng kanyang ama, katulad sa mga nakaraang sagupaan. Nang mapansin ni Tibong na bahagyang tumataas na ang tensyon, ay tinawag niya na si Eddie at pinahinahon ito. At si Luisito naman ay nagpaalam na upang kumuha na ng mga kahoy. Tuwing Sabado, ito kasi ang nakatokang gawain para sa kanya. Sa mga oras na lumipas, ay halatang umiiwas ang bata sa ama. Sadya na wala itong interes sa aral ng kanilang angkan. Hindi man direktang nakatingin, ay nagpaalam naman itong si Luisito sa ama na pupuntahan ng kaibigan. Upang doon na gumawa ng takdang aralin, hinayaan lamang ni Eddie ang anak, at sa pagsapit ng dapit hapon, muling naramdaman ni Tibong ang malamig at ang may kalakasang ihip ng hangin. Natigilan siya sa kanyang ginagawa
at napatanaw sa di kalayuan. Sa mahinang boses ay tinawag niya si Eddie at inabisuhan na maghanda sa paparating na mga bisita. Makalipas ang ilang minuto, dito na silayan ng mag-ama ang hindi bababa sa 10 kalalakihan. Nakasuot ito ng maayos na damit. Ang nasa unahan ay may mga alahas pa. Walang iba kundi si Lakay at ang mga kalahi nito na purong gabunan. Nagkaharap ang dalawang panig. Ang tanging pagitan nila ay ang bakod na yari sa kawayan na hanggang bewang ang taas. Habang nagsasalita si Lakay ay tila lumilibot ang mga mata nito sa buong bahay na parang may hinahanap. Magandang hapon, kaibigan. Nais kong humingi ng paumanin sa inasal ko noong unang beses natin pagharap. Ano ang sadya mo sa amin, Lakay? Pinunong Lakay, yan ang itawag mo sa akin. Siya ba ang anak mo, Tibong? Mukhang malalim din ang aral nito. Ako si Eddie. Mawalang galang na po. Ano po ba talaga ang sadya ninyo sa amin? Mahirap bang banggitin ang pangalan ko, Ginoo? Mukhang may katigasan ang hapog mo. Pero sige, yaman lang din na paulit-ulit ang inyong tanong. Sasagutin ko na. Bilang kauri namin na sumasamba sa kadiliman, nais ko na maging mga mata at tenga ko kayo sa baryong ito. Kayo ang magsisilbing unang depensa ko kung sakaling may mga lintik na antingero at albularyo na haharing sa aking mga plano. Siguro naman naiintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Paghasik ng lagim, wasakin ang buhay ng mga tao, sirain ang baryong ito. Diyan sa panghuli ay nagkakamali ka, Ginoo. Hindi ko sisirain ang baryong ito. Bagkus ay mas gagawin ko pang produktibo ang lahat. Papalitan ko ang mga mahihina at walang kwentang nilalang sa lugar na ito. At itong luma at bulok na pamamahay ninyo ay papalitan natin ng mas malaki at mas maganda. Mamumuhay kayong mga nasa taas na antas sa pinagsanib na kapangyarihan ng marlikang gabunan at sa itim na mahika ng mga mangkukulam. Kaya't siguradong paghaharian natin ang baryong ito at sa mga kalapit pa at hanggang sa dulo. Napakaganda naman pala ng iyong sadya dito, Lakay. Tiyak ako na matutuwa ang mga katulad mong demonyo. Pero ibahin mo kami, Lakay. Oo, mga mangkukulam nga kami. Pero ginagamit namin ang aming mga aral sa kabutihan at kaayusan para sa lahat. Tama ba ang narinig ko, tanda? Sinayang mo ang isang oportunidad na bihira ko lang ibinibigay sa mga katulad mo. Ang lakas naman ng loob mo, matanda ka, na tanggihan ako. Kabutihan, nagpapatawa ka ba? Hindi lahat ay naaayon sa kagustuhan mo, Lakay. Kahit kailan, hinding-hindi kami magiging kakampi mo. Pues, ikaw na mismo ang gumuhit ng kapalaran sa sarili mong palad. Sinisigurado ko sa iyo, Tibong. Pagsisisihan mo ang kalapastangan ng ito. Tumalikod naman si Lakay. 10 ng kanyang mga kasama, ngunit nag-iwan ito ng banta at matalim na tingin kay Tibong. Ang paglisan ng mga aswang ay mabilis. Tila dinadala ng hangin ang kanilang mga hakbang hanggang sa tuluyan itong naglaho. Dito na napahawak si Tibong sa bakod at tuluyang nanghina. Sa katunayan pala ay kanina pa siya nilalamon ng takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa apo. Inakay ni Eddie ang ama paakyat ng bahay. Nagwika naman si Tibong na hanapin si Luisito at hindi dapat abutan ng gabi sa daan. Agad din namang umalis si Eddie at pinuntahan ang anak. Samantala, pumasok si Tibong sa kwarto at muling kinuha ang bertud. Isa itong makintab na bato na kulay itim. Bilugan ang hugis nito. Sa tamang usal ng bertud ay magdudulot ito sa kalaban ng pagkaparalisa.
pagkontrol sa kilos at kamatayan. Wala itong pinipiling kalaban, kanan man o kahit pa ang kaliwa. Ito ang pinakamalakas na sandata ng mga mangkukulam. Subalit napakabihira lamang nito. Matagal na panahon na itong nakatago at sa mga oras na iyon, panahon na upang muling ipamalas ang kapangyarihan ng bertud. Kaliwa laban sa kaliwa. Pero ang mas pinakamalaking hamon ay si Luisito mismo. Ang apo niyang itinanggi na ang pagiging mangkukulam. Samantala, nag-aagaw na ang araw at gabi nang sina Eddie at Luisito ay binabaybay ang daan pauwi. Wala pa rin silang imik sa isa't isa. Naghahalo na ang emosyon ni Eddie, takot, pangamba at paghihirap kung papaano makumbinsi ang anak na yakapin ang pagiging isang bantog na mangkukulam. Hanggang sa naramdaman ni Eddie na may mga matang nakatitig sa kanila. Hinawakan nito ang anak sa kamay at tumitig ng bahagya. Sa paraang iyon ay alam na ni Luisito ang nangyayari. Unti-unting bumilis ang kanilang mga hakbang at nang matanaw na nila ang bahay ay kumaripas na ng takbo si Luisito at agad namang nagpakawala ng palipad hangin si Eddie sa kanyang likuran. Ang mga nilalang na dapat sumunggab ay tumalsik pabalik. Kasunod nito ay ang paglabas ni Tibong sa pinto. Sinalubong ang apo at ang kanyang anak. Pagkapasok sa bahay, nagpakawala naman ng malakas na tigalpo ang matanda. Dahilan upang mag-angilan sa sobrang sakit ang mga nagkukubling nilalang sa paligid. Alam ni Tibong na seryoso si Lakay sa banta nito sa kanila at ito ang kapalit sa pagtanggi niya sa sanib puwersang nais ng pinunong aswang. Habang nakatayo pa si Tibong sa balkonahe at nag-oobserba sa paligid ay bigla ang nagsalita. Itong si Luisito. Hanggang kailan po ba tayo ganito? Pesting aral ito ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo tinatantanan ng mga demonyong iyan. Itay, sawang-sawa na po ako. Hindi ko naman po ito ginusto. Bakit ako ang napunta sa ganitong angkan? Namatay si inay dahil dito. Sino pa po ang susunod? Ikaw? Si Lolo? Ako? Itay, parang awa mo na. Umalis na lang po tayo dito. Magsimula na lang po tayo ng bagong buhay na hindi ginagamit ang sumpang ito. Tumigil ka, Luisito. Hindi mo naiintindihan. Kahit saan pa tayo magpunta, hindi tayo titigilan ng ating nakaraan. Dahil ang ating nakaraan ay ang ating ngayon at bukas. Ang mangkukulam ay nasa dugo natin at mananatili na habang buhay. Kaya ikaw kung gusto mong mabuhay, lumaban ka. Gawin mo ang dapat. Alam mo kung sino ka at ano ka. Dapat mong matanggap sa sarili na hindi ka santo. Isa kang alagad ng kadiliman, Luisito. Kadiliman. Tama na, Eddie. Sa tingin mo ba makukumbinsi mo ang apo ko sa paraang iyan? Mas pinalalala mo lang ang sitwasyon. Bakit, Itay? Totoo naman na, mga kampon naman talaga tayo ng kadiliman. At yang apo mong si Luisito, nagmamalinis pa ay nasa dugo naman niya. Tumigil ka na dyan, Eddie. Hindi yan ang itinuro ko sa iyo. Oo, taglay nga natin ang kapangyarihang itim. Pero hindi tayo masasama. Nasa kabutihan ang ating layunin. Nasa panig tayo ng mga tao. Nang huminahon ang lahat, ay nagkulong sa kwarto si Eddie. Habang naghahanda naman ng hapunan, itong si Luisito. Si Tibong naman ay nananabako sa balkonahe na tila may inaabangan na bisita. Nagsisi naman si Luisito sa kanyang mga sinabi, pero nais niya nang mamuhay tulad ng ibang tao, normal at walang inaalalang mga nilalang ng dilim. Nagtungo siya sa kanyang lolo at doon nagtanong kung bakit tila nagpupumilit ang ama na maturuan siya ng aral sa kulam. Malalim ang buntong hininga ng matanda at sumagot na para lang din ito sa kaligtasan niya.
Inamin din ni Tibong na may paparating na malaking gulo. Ang pag-iral ng mga gabunan sa kanilang lugar ay ang magiging mitya ng kanilang mga buhay. Kaya dapat matutunan na ni Luisito ang pinakamahalagang aral, ang mga usal ng bertud ng kanilang angkan. Subalit hindi pa rin bukal sa loob ng bata na tuluyang yakapin ang pagiging mangkukulam. Para sa kanya, pwede naman siyang tumulong sa kapwa na hindi gumagamit ng kapangyarihang itim, at muling nagwika itong si Tibong na hindi lang ang paggamot sa kapwa ang kanilang layunin kundi pati na rin ang pagliligtas ng mga ito. At magagawa lamang iyon ni Luisito kapag tuluyan na siyang naging buo bilang isang tunay at dalubhasang puting mangkukulam. Kinabukasan, araw ng linggo, nasa isip pa rin ni Luisito ang sinabi ng kanyang lolo Tibong, pero buo na ang kanyang loob. Sa kanyang henerasyon ay puputulin niya ang tradisyon ng kanilang angkan at sisimulan niya ito sa pagpasok ng simbahan. Hindi Katoliko, walang relihiyon si Luisito, pero uumpisan niya ang pagbabago sa pagyakap ng Katolisismo. Nagpaalam siya sa kanyang lolo at natigilan ang matanda sa sinabi ng apo na magsisimba. Magkahalong ngiti at lungkot ang namutawi kay Tibong. Ngiti dahil mabuting gawain ang balak ni Luisito, ngunit pangamba na baka ito na ang hudyat na tuluyan na nitong iwaksi ang aral ng kanilang angkan. Hinayaan na lamang niya ang bata at kung sakali man na darating na ang oras ng pagtutuos, gagawin lahat ni Tibong upang maprotektahan ang apo kahit pa kapalit nito ng kanyang buhay. Samantala, sabik na si Luisito na magsimba. Ito rin ang unang pagkakataon na papasok siya sa loob nito. Naisip niya ang mga sandali na nakikita ang mga ritual na isinasagawa ng kanyang ama at lolo kada huling Biyernes ng buwan. Ritual ng pagpapanatili ng kapangyarihan. Sa katunayan, naguguluhan si Luisito. Kung nais nilang gumawa ng mabuti, bakit ba ginagamit nila ang sumpa ng kulam? Napapailing na lamang siya at desidido na sa kanyang pasya. Habang nasa gitna ng daan, napapaligiran ng sagingan, isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ni Luisito. Nagulat at napadampi siya sa batok at napalingon. Walang tao o kahit ano, pero ramdam niya na may nakatitig sa paligid. Kahit papaano, alam niya na walang aswang na umaatake kapag umaga. Kaya naman binaliwala na lamang niya yon at nagpatuloy sa paglalakad. Bago naman siya makalampas sa may sagingan ay may nakita siyang 3 kalalakihan na nakatayo sa gilid ng daan. Maayos at magagara ang kasuotan. Nakatingin lang ito sa kanya na may bahagyang ngiti sa mga labi. Inisip ni Luisito na baka iyon ang may-ari ng sagingan. Ngumiti naman siya at tumango bilang pagbibigay galang. Nagpatuloy siya sa paglalakad at muling nilingon ang mga kalalakihan, subalit wala na ito sa kinatatayuan nila. Nanlaki naman ang mga mata ni Luisito dahil imposible na bigla na lamang mawala ang mga yon. Dito na kumabog ang dibdib at napatakbo ng mabilis ang binatilyo. Habang nasa simbahan, tuwang-tuwa naman si Luisito na sumasabay sa seremonya ng misa. Mangmangman siya sa mga gawaing iyon, pero pinilit niya ang sarili na matuto. Kahit papaano ay may narinig siyang usapan na ginagawa sa loob ng simbahan, katulad na lang ng pagkukumpisal sa pari. Inabangan niyang matapos ang misa upang magkumpisal dito. Bago pa man makapasok ang pari sa kumbento ay nilapitan na ito ni Luisito. Tumugon naman ang pari sa nais ng binata at doon na sila
sa isang mesa sa gilid ng pasilyo. Dito na inilahad ni Luisito kung anong lahi meron siya. Nagtaka naman ang binatilyo dahil hindi man lang nagulat ang pare na nagpakilalang Padre Aragon. Sinabi rin ni Luisito na nais niya nang kumawala sa sumpa ng kanilang angkan, kaya pumasok siya sa loob ng simbahan at balak pa sanang magpabinyag. Hindi naman tumanggi ang pare, bagkus ikinatuwa pa niya ito. Anak, may mga bagay sa mundo na mas makabubuting manatili kaysa iwaksi ito. Ang paggawa ng mabuti ay wala sa dugo, sa angkan o lahing meron ang isang tao. Ganun din ang paggawa ng mali. Walang pinipiling nilalang. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng sariling pag-iisip upang gawin kung ano sa tingin natin ang tama. Kaya nga may panahon ng paghukom upang doon litisin ang lahat. Pero Padre Aragon, masama po ang pinanggalingan ng aming kakayahan. Bakit, Luisito, iyo? Masama ba ang ginagawa ninyo? Alam mo, iyo, kung mas nakakatulong kung ano ang meron kayo, mas maiging manatili yan sa inyo. Pero ikaw pa rin ang magdedesisyon. Gabayan ka ng Diyos, iyo. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Luisito, ay tila mas magulo pa ang kanyang isip sa sinabi ng pare. Para kasing hindi ito tutol sa aral ng kulam. Paano siya magdidesisyon kung ang pinuno ng simbahan ay hindi naman kontra sa pangkukulam? Hanggang sa muling napadaan si Luisito sa bukana ng sagingan. Mabuti na lang at may iilang kabataan na nakasunod sa kanya, kaya naibsan ang kanyang takot. Sa pagdating niya ng bahay, naabutan niya ang ama na naghahasa ng itak na ginagamit sa koprahan habang ang matandang si Tibong ay gumagawa ng tabako. Nagpatuloy ang araw na walang imikan ang mag-ama. Para naman kay Luisito, mag-aaral siya ng mabuti at kumilos na naaayon sa normal na buhay bilang ordinaryong tao. Samantala, pagsapit ng hapon, nagpaalam si Tibong dahil may pupuntahan itong kaibigan sa kabilang bayan. Bukas pa siya ng umaga makakauwi. Lumapit siya sa apo at inakbayan habang sinasabihan na dapat na silang magkaayos ng kanyang ama dahil hindi maganda na may bigat sa loob ang bawat isa. Tumango naman dito si Luisito at lumakad na itong si Tibong. Nagpatuloy sa pagtakbo ang oras. Walang kibuan ang mag-ama kahit sa pagkainan. Tanging mga kalansing lamang ng kubyertos. Matapos ang hapunan at gawaing bahay ay pumasok na ng kwarto si Luisito. Nagbukas ng libro para naman sa aralin kinabukasan, habang si Eddie naman ay nasa balkonahe nagpapalipas ng oras. Ang nag-iisang gasera ang tanging ilaw ni Eddie sa labas ng bahay at may isa pa sa may salas. Sa pananatili niya sa balkonahe ay may mga anino na biglang gumagalaw sa paligid niya. Mabilis na bumaling ang paningin ni Eddie sa bahaging yun. Sa ilang segundong pagtitig ay kitang-kita niya ang pagbuo ng mga imahe sa dilim hanggang sa unti-unting nabuo. Ang isang nilalang na malaki ang katawan at may mahaba at napakaputing buhok na umaalon sa hangin. Nandito na nga ang gabunan. Hindi iisa, kundi nasa humigit kumulang 10 ang bilang ng mga ito. Agad namang napatayo si Eddie at hinugot ang itak na nasa kanyang tabi. Luisito, anak, nandito na sila. Isang sigaw na naging hudyat para sa isang binatilyo na maghanda. Agad na pabalikwas ang anak at kinuha ang itim na butil na ng bigas at nagsimulang mag-orasyon. Ang mga butil na iyon
ay pansamantalang panlilin lang sa mga aswang upang makatakas siya. Narinig na ni Luisito ang halinghing ng mga nilalang sa paligid. Alam niya na hindi lang nag-iisa ang kalaban, kundi marami ito. Nais niyang tulungan ang ama, pero ano naman ang magagawa niya? Isa pa, mahigpit na sinabi ng ama na huwag siyang lumapit at gawin ang lahat upang makatakas. Inihanda niya na ang mga butil bilang sa bulag niya. Marahan naman siyang naglakad sa kusina upang doon lumabas at tumakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip. Wala namang nilalang sa labas kaya mabilis na siyang lumabas. Akmang tatakbo na si Luisito nang biglang may humawak sa kanya at inihagis siya papasok muli sa bahay. Dahil sa bilis ng pangyayari ay nalaglag ang mga butil ng bigas at tumambad sa kanyang harapan ang isang aswang na noon pa lang niya nakikita ang itsura. Iba ito kumpara sa kalimitang aswang na nakikita niya. Ngumisi lamang ang nilalang at binantaan siyang huwag lumabas. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ni Luisito ang hinagpis ng kanyang ama na tila ba nahihirapan. Kinakabahan na siya at hindi alam ang gagawin. Maya-maya pa ay kumalabog ng malakas ang pinto at tumambad sa kanya ang kanyang ama na naliligo na sa sarili nitong dugo. Nakadapa ito sa may sahig habang nawasak ang pinto sa lakas ng pagkakahagis nito. Akmang lalapit na si Luisito, ngunit nagwika si Eddie sa mahina at nahihirapang boses na kunin ang bertud sa kwarto ng kanyang lolo. Hindi naman alam ni Luisito kung anong bertud iyon, pero nagmadali pa rin niyang sundin ang ama, kaso hindi niya alam kung ano ang kukunin sa loob. Hanggang sa sumigaw na si Eddie. Sigaw ng matinding sakit. Sa paglabas ni Luisito sa kwarto ay bumulaga sa kanyang mga mata ang ama na nakabitin patiwarik. Hawak ng gabunan ang isang paa nito. Anak, tumakas ka na. Mahal na mahal kita. Ito na ang huling salita ni Eddie bago naman ito saksakin nilaki sa dibdib at hinugot ang puso. Isang nakakahindig na eksena ang sumambulat sa mga mata ng binatilyo. Nagbitiw ng huling hininga si Eddie habang nakatitig sa anak. Matapos nito ay parang basahan lang na inihagis nila kay si Eddie sa bintana. Marahan itong humakbang papalapit sa binatilyo. Sabihin mo sa iyong magaling na lolo, eto na ang kapalit ng kanyang pagtanggi sa akin. Kahit kailan ay wala pang sumusuway sa isang maharlikang gabunan na katulad ko. Isang malakas na sigaw ang nagmula kay Luisito dahil ito sa napakatalas na kuko ni Lakay na sumugat sa kanyang kaliwang pisngi. At ito raw ay magsisilbing tanda sa katigasan ng ulo ni Tibong. Matapos nito ay mabilis na lumisan ang mga gabunan na tila walang nangyari. Humahagulhol si Luisito na lumabas ng bahay at nilapitan ang ama na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Labis-labis naman ang pagsisisi ni Luisito dahil hindi man lang sila nagkaayos nito bago mahuli ang lahat. Wasak ang dibdib at dilat ang mga mata ng yumaong mangkukulam. Isang napakalakas na sigaw ang binitawan ni Luisito, tanda ng kanyang paghihinagpis. Kinabukasan, tumatakbo si Tibong na lumapit sa kanilang bahay kung saan may mga nagkukumpulang mga tao. Nagtataka siya sa nangyari hanggang sa nakita niya sa sala na may nakabalot ng kumot at katabi si Luisito na umiiyak. Hinanap pa ni Tibong si Eddie pero tanging pagluha ang isinagot ni Luisito. At dito isinalaysay ng apo ang lahat
Walang masabing pangalan si Luisito, kundi ang maharlikang gabunan. Nang marinig ito ni Tibong, ay kumpirmadong si Laki nga ang may gawa nito. Napaluhod na lamang ang matanda sa tindi ng panlulumok. Nanginginig at nagpipigil ng galit habang tumutulo ang mga luha. Sa tulong ng mga kapitbahay ay nakagawa sila ng kabaong. Humingi ng paumanhin si Tibong sa mga tao na lumabas na muna ng bahay dahil may gagawin siyang ritual sa bangkay. Matapos nito ay inilagay na sa kabaong si Eddie at agad din naman na inilibing sa mismong araw na yon. Kumagat na ang dilim at si Luisito ay nakatanaw pa rin sa kawalan. Namumugto ang mga mata at nababalot ng kalungkutan at pagsisisi at panghihinayang. Apo, ang mga nilalang na iyon, ang dahilan kung bakit ka pinilit ng iyong ama na aralin ang kulam. Kailangan naming maituro ito sa iyo upang may proteksyon ka at laban sa kanila. Ang uri nila ay gabunan, isa sa pinakamalakas na aswang. Hindi sila katulad sa mga karaniwang aswang na nakakasagupa ng iyong ama. Lolo Tibong, ano po bang uri ng kulam ang makakapagbabagsak sa gabunan? Ang bertud ng sinaunang mangkukulam. Kailangan na matutunan mo ang mga usal para dito upang mapagana ang bertud. Bertud? Marahil ito po yung sinasabi sa akin ni Itay na kukunin ko po sa silid ninyo. Pero hindi ko po alam kung ano po ito. Patawarin niyo po ako kung naging makasarili ako. Itay, kung alam ko lang di sana nakinig na po ako sa inyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Apo. May dahilan ka at karapatan mo iyon. Karapatan mong pumili kung ano ang landas na tatahakin. Pero nakadikit na sa atin ang mga ganaong nilalang. Si Lakay, siya ang pumaslang sa iyong ama. Pinuno ng mga maharlikang gabunan. Malaya silang nakakasalamuha sa mga tao sa bayan. May mga negosyo, tauhan at kayamanan. Nais nilang sakupin ang lugar na ito, kaya inalok nila ako. Subalit tumanggi ako dahil hindi naman natin ito gawain. Nasaan po ang bertud, Lolo? Kung iyon lang ang tanging paraan upang mapabagsak ang mga gabunan, handa na po akong yakapin ang sumpa ng kulam. Teka lang, Apo. Huwag mong subuan ng puot at galit ang kasamaan dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Lumabang ka na naaayon sa tamang balanse ng buhay. Huwag galit at walang saya. Lolo Tibon, bigyan niyo po ako ng ilaw upang pahupain ang sakit ng aking dibdib. Handa na po ako na aralin ang buong pangkukulam. Ang tanging paraan upang mapanghawakan ko ang bertud ng ating angkan. Gayunpaman, halos isang linggo ang lumipas. Sinimulan na ni Tibong ang pagpapasa ng aral sa kanyang apo. Katakot-takot na ritual ang isinagawa at buong loob naman itong tinanggap ni Luisito. Sa bawat orasyon na kanyang natatanggap ay purong kadiliman ang kanyang nakikita. Mga boses na noon pa lamang niya narinig na tila nagmula sa ilalim ng lupa. Mga imaheng nakangiti at nakatitig sa kanya, tila mga ninuno mula sa nakaraan. Hanggang sa unang beses na nahawakan niya na ang bertud, magkahalong lamig at init ang naramdaman ni Luisito. Nangibabaw ang pagnanasa ng kasamaan, ngunit sa kabilang bahagi ay ang boses ng kanyang lolo na nagpapaalala sa kanya kung ano ang tunay nilang layunin sa mundo. Nang biglang lumiyad ang katawan ni Luisito at nanigas. Animoy sinaniban ng masamang espiritu. Hindi naman bumitaw si Tibong hanggang sa bumagsak sa sahig ang binatilyo at nawala ng malay. Sa tabi nito ay ang bertud na marahang pinulot ni Tibong at ibinalik sa kamay ng kanyang apo. Kinabukasan, nagising na si Luisito na nasa kanyang kwarto. Magaan at maayos naman ang kanyang pakiramdam. Lumabas siya ng bahay at naglakad ng walang direksyon hanggang sa makita niya si Elias
Ang kababata niyang madalas siyang pinagdidiskitahan, madalas na kinukutya ang kalagayan ni Luisito at sinasabihan niya ito na imposibleng makapagtapos ng pag-aaral. Sa pagkuyom ni Luisito ng kanyang kamay ay doon niya naramdaman na hawak pala niya ang bertud. Sa mahinang salita ay binanggit ni Luisito na sana ay gumapang sa putik si Elias. Dadanasin ang paghihirap ng katawan at magtitiis ng maraming taon. Paulit-ulit niya itong binanggit hanggang sa sinapak siya ni Elias. Sasapakin pa sana siya ni Elias pero biglang dumating si Tibong at kumaripas na ng takbo itong si Elias. Tama na yan, Apo. Bakit ka umalis ng bahay? Hindi ko po alam, Lolo Tibong. Teka, sandali. Anong ginawa mo kay Elias? Ano, Luisito? Hindi ko po alam, Lolo. Hindi ko po alam. Nagalit ako at nagsalita lang naman ako, Lo. Kapag hawak mo ang bertud, kung ano man ang sabihin mo ay siyang mangyayari, lalo na sa taong walang malakas na kalasag. Anong sumpa ang ginawa mo, Apo ko? Agad inakay ni Tibong ang apo pabalik sa bahay. Naguguluhan at natatakot itong si Luisito. Sa unang pagkakataon ay nakapagbitiw siya ng sumpa sa isang tao. Inilahad niya sa matanda ang kanyang nagawa. Nagwika naman ang matanda na kailangan bawiin ni Luisito ang sumpa. Sa iilang usal at orasyon na itinuro ng matandang mangkukulam ay nabawi naman agad ni Luisito ang sumpa. Pinayuhan naman siya ng kanyang lolo na hindi dapat gagamitin ang bertud ng basta-basta. Ang bagay na ito ay higit pa sa ginto o diamante. Kapag napasakamay ito sa maling nilalang, ay tiyak ang kapahamakan ng karamihan. Matapos ang pangyayari, ay pinagpahinga na muna ni Tibong ang apo. Samantala, sa loob ng kwarto ni Luisito ay hindi naman siya mapakali. Pakiramdam niya ay may mga nilalang na nakapaligid sa kanya na nag-uudyok na gumawa ng kasamaan. Subalit, may panakanakang pangitain na nakikita niya ang imahe ng mga matatandang tao na wari niya ay kanilang mga ninuno. Seryoso ang mga mukha ng mga ito na tila nangungusap na labanan ang kasamaan na nasa kalooban. Nag-aagaw sa pagkatao ni Luisito ang kapangyarihan ng kulam at ng pagiging mabuting tao. Sumapit na ang gabi. Batid ni Tibong na tulog pa rin ang apo, kaya hindi na lamang niya ito ginising upang maghapunan. Habang mag-isang kumakain ang matanda, ay hindi niya maiwasang tumitig sa pwesto ni Eddie sa hapag. Nang dahil lang sa isang gabing paglisan niya, ay kapalit ang buhay ng kanyang anak. Nagsisi naman siya kung bakit pa siya umalis sa gabing yon, pero nagbigay daan naman ang pagkamatay ni Eddie upang yakapin ni Luisito ang aral ng kanilang angkan. Sinapu niya ang ulo habang nasa mesa. Napagtanto na ang lahat ng bagay ay may kapalit, mabuti man o masama. Kinuyom ni Tibong ang kamao at nanginginig. Iniisip ang muling paghaharap nila ng maharlikang gabunang silakay. At sa mga sandaling yun ay desidido na siya sa kung anuman ang mangyayari. Ang mahalaga ay nasa kamay na ni Luisito ang bertud at hindi na ito basta-basta magagalaw ng mga kalaban. Tumayo ang matanda at nagligpit ng mesa hanggang sa biglang umihip ang malamig na hangin. Alam ni Tibong na may paparating. Napapikit siya ng mga mata sa iilang segundo. Kasunod nito ay ang paghugot niya ng punyal. Kumuha ng manika na gawa sa dayami, tinalian ng sinulid mula ulo hanggang paa, at dito nagsagawa ng orasyon. Samantala, biglang napadilat ang mga mata ni Luisito nang marinig ang orasyon ng kanyang lolo. Tila nagbigay ito sa kanya ng lakas.
Nang siya naman ay lumabas ng kwarto, nakita niya ang matanda na nakaluhod sa sahig ng sala. Hawak sa kaliwang kamay ang manikang dayami at sa kabilang kamay ay ang mga hibla ng sinulid na nakatali sa manika. Mahinang naglakad si Luisito sa pinto at dito sumilip sa may siwang. Doon niya nakita ang mga aninong mabilis hanggang sa isa-isang nabuo ang imahe ng mga kalalakihan na magagara ang kasuotan. Tanda, eto na ang takdang oras upang maging pinalka sa iyong desisyon. Kukuha pa ba ako ng isa pang buhay o buhay mo na mismo ang aking kukunin? Luisito, apo, hawak mo ba ang bertud? Umaasa ako na kaya mo ng pagganahin yan. Huwag na huwag mong ihiwalay yan sa iyong katawan. Opo, Lolo Tibong. Pero ano po ang gagawin natin? Nasa labas na po sila. Maghintay ka sa aking hudyat bago ka umatake, apo. Nagpatuloy naman sa pagsigaw si Lakay sa labas habang sinimulan na ni Tibong ang kanyang atake sa espiritual na aspeto. Makalipas ang ilang saglit, nakita ni Luisito ang isa-isang pagtilapon ng mga kalalakihan palayo sa kanilang bakuran. Umatake na pala ang kanyang lolo gamit lamang ang manika at ang mga sinulid. Isang pambihirang kakayahan ng isang mangkukulam laban sa mga aswang. Nanlaki naman ang mga mata ng binatilyo habang nasisilayan ang matanda na nagsasagawa ng pagkumpas ng kamay. Sa kabilang banda naman ay halos magwala na sila kay sa galit dahil sa ginawa ni Tibong. Hindi niya inasahan na ganoon kalakas ang matanda. Hayop ka talaga, tanda. Sinasabi ko na nga ba may tinatago kang galing? Pero hindi ka uubra sa akin. Mangkukulam ka lang at kabunan ako. Matapos magwika si Lakay ay buong lakas itong sumugod sa bahay, ngunit sa pagtulak ni Tibong ng kanyang palad sa hangin ay tumalsik itong si Lakay. Pero ayon sa kanya, hanggang doon nang kaya niyang gawin. Wala siyang kakayahan na pumaslang ng isang gabunan. Bakas naman sa mukha ng matanda ang labis na pangamba. Dahan-dahan siyang tumayo. Pero plano niya ang maging pain sa mga kalaban upang makaatake itong si Luisito. Bahagyang ngumiti si Tibong bago naman lumabas ng bahay. Nakaangat ang mga kamay. Sa bawat saksak ng punyal sa manikang dayami ay ang pag-angil ng mga gabunan, pero hindi sila namamatay. Napakalakas ng loob mong, matanda ka. Pero hanggang pananakit lang naman ang kaya mo. Wala kang kwenta. Sapat na ang mga taong ko na umiral sa mundong ito, Lakay. Kaya hindi na ako natatakot mamatay. Pero sinisigurado ko sa iyo, lahat ng bagay ay may katapat, kahit pa ikaw na ang pinuno ng maharlikang gabunan. Matapang ka pa din kahit nag-iisa ka na lang. Pagpipira-pirasuin ko ang katawan mo. Ano ang mahihita mo sa pagpanig sa kanan habang gamit mo ay kaliwa? Pareho nga tayong nasa kaliwa, Lakay. Pero magkaiba tayo ng layunin. At malugod kong ipipikit ang aking mga mata. Magwakas lamang ang iyong kasamaan. Agad nagpalit ng anyo ang mga gabunan. Umangil ito ng malakas na tila, dagundong mula sa kalangitan. Sa huling lakas ni Tibong ay ibinuhos niya ito at pinigtas ang katawan ng manikang dayami. Dito na nagtalsikan ang mga gabunan maliban kay Lakay at ang sigaw na hudyat para naman sa apo. Subalit sadyang napakabilis ni Lakay at sa isang iglap ay nadali niya ng matinding saksak itong si Tibong. Dito na bumaon ang 5 kuko ni Lakay sa sikmura ng matandang mangkukulam. Ngunit sa likuran ng matanda ay sumulpot si Luisito. Sabay hila sa kanyang lolo. Bumulaga kay Lakay ang bertud ng sinaunang mga mangkukulam. Nanlaki naman ang mga mata ng pinunong aswang.
Sa pag-usal ni Luisito ay natigilan itong silakay. May pumasok na hangin sa kanyang bibig at gumulong papunta sa kanyang puso. Naramdaman ng aswang na parang may dumukot sa kanyang dibdib. Napaluhod at naghabol ng hininga. Dahan-dahan siyang tumingin sa binatilyo at isa pang usal ay dumikit ang muka ng gabunan sa lupa na animoy dinaganan ng malaking bato. Itinaas ni Luisito ang bertud at nagpakawala ng sumpa at inihampas ang bertud sa mismong ulo ni Lakay. Sumabog ang enerhiyang hangin at nagsipulasan ang iba pang mga gabunan. At nang mapawi ang matinding alikabok ay tumambad sa lahat si Lakay na wala ng buhay. Unti-unting naging abo ang katawan nito at umalingaw-ngaw ang boses ng paghihinagpis sa paligid. Matalim at nanlilisik ang mga mata ni Luisito habang nakadipa. Isa-isang umatras ang mga gabunan na binalot ng takot. Nang matiyak ni Luisito na wala ng banta sa paligid, ay nilapitan niya agad si Tibong na nakahandusay naman sa lupa. Lolo Tibon, gagamutin po kita. Tara na po sa bahay. Apo, isipin mo palagi. Iba ang gabunan. Nagagalak ako dahil nahawakan mo ng wasto ang bertud. Iyan ang proteksyon mo, Apo. Tanging hiling ko lang ay ipagpatuloy mo ang pagiging puting mangkukulam. Hanapin mo sila, ang mga kakampi mo. Itulog mo sa itaas ang iyong buhay. Wala sa kulay ng kapangyarihan, Apo, kundi sa kulay ng iyong puso. Lolo Tibon, wag na po kayong magsalita. Tara na po, itatayo na po kita. Hindi na kailangan, Apo. Walang gamot ang mga katulad natin sa atake ng gabunan. Masaya ako, Apo, na sa huling sandali ay naituro ko sa iyo ang lahat. At ngayon, ito na ang iyong panahon. Nagbitiw ng huling hininga si Tibong at nalagutan na ng buhay. Dito na umalingaw-ngaw ang sigaw ni Luisito sa paligid. Mahigpit na niyakap ang kanyang lolo. Ngayon ay mag-isa na lamang siya, nahaharap sa umaga. Isa-isa din na naglabasan ang mga tao sa paligid. Buong akala nila ay may bagyong naganap, pero nagtataka sila dahil hindi naman basa ang paligid. Pero nakita nila si Luisito na yakap-yakap si Tibong. Dito na sumugod ang mga tao upang tumulong. Pero huli na ang lahat. Wala na si Tibong na sumpungan nila sa panggagamot. Nais naman ni Luisito na bigyan ng pugay itong kanyang lolo, kaya ilang gabi din itong pinaglamayan. Sa tulong ng mga kapitbahay ay naging maayos ang burol ni Tibong. Isang gabi, habang nakaupo sa tapat ng kabaong at nakatulala ay may isang bisitang dumating, si Padre Aragon. Luisito, iho. Nakikiramay ako. Father Aragon, ikaw po pala. Paano niyo po nalaman? Marahil ay hindi mo alam, iho. Kababata ko ang lolo Tibong mo. Alam mo ba na minsan ay iniligtas niya ang aking buhay? Noon pa man ay alam ko na kung ano siya. Magkaiba man ang aming aral, pero iisa ang aming layunin. Habang ako'y nasa bahay ng Diyos, siya naman ay nananatili sa dilim upang maging tagapagtanggol. Kaya po pala hindi ka po tutol sa sinabi ko sa iyo noon. Kilala din kita matagal na. Hindi lang kasi ako nagagawi dito. Pero paminsan-minsan ay nagkikita kami ng lolo mo. Mabuting tao si Tibong. Isa man siya mangkukulam, pero busilak ang kanyang puso. Sana ikaw din, Luisito. Ipagpatuloy mo ang kanyang nasimulan. Sa katauhan ni Padre Aragon ay nakahanap ng bagong kakampi itong si Luisito. Kahit papaano ay naiibsa ng kanyang lungkot dahil may isang tao pala na labis na nakakakilala sa kanyang lolo.
Sa mga lumipas na panahon, naging sumpungan ni Luisito ang pare. Kahit isa siyang mangkukulam, ang gumagabay sa kanya ay alagad ng Diyos. Sa abot ng kanyang makakaya ay pinag-aralan ni Luisito ang manggamot. Namuhay siyang mag-isa pero nagpatuloy sa gawain ng kanyang ama at lolo. Hindi niya rin niya tinapos ang pag-aaral dahil sa ibang layunin na ang nasa kanyang puso. Naging payapa ang kanilang baryo sa buong Samar pero alam ni Luisito at hindi siya nagpapakampante dahil may mga nilalang na nagkukubli lamang sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab at mangwasak. Ngunit hanggat may isang Luisito na nagbabantay sa lugar, walang masamang nilalang ang makakalampas sa isang batang Samar na minsan ay kinatatakutan ng buong angkan ng maharlikang gabunan. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin, nakakalungkot kasi namatay si Tibong pati yung tatay niyang si Eddie. Kumbaga, parang naging miserable yung buhay ni Luisito, pero yun nga, tama naman yung sabi ng lolo niya na may nakatakda talaga, no. Kumbaga, hindi naman namatay si Eddie, hindi rin matatapos tong si Lakay, no. Tapos hindi tatanggapin ni Luisito yung pinakaaral ng kanilang angkan, so pwedeng maraming madamay, kaya mas maigi na ganito yung nangyari. Yun nga lang, nakakalungkot talaga. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin mga kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.